Binanggit din sa Chief Minister's Hour ang usapin ng low functional literacy sa BARMM, pagtugon sa mga reklamo hinggil sa hiring process ng MBHTE at pagsusulong ng quality at holistic education sa BARMM. Ang detalye sa report. When we educated child in Bangsamoro, we do modern things. We prepare them to lead. Ito ang naging mensahe ni Chief Minister Abdul Rauf Makakwa habang inilatag ang mga pangunahing hakbang ng administrasyon para sa quality and holistic education sa rehiyon. Ayon sa Chief Minister, ang edukasyon ang pundasyon ng isang makatarungan at masaganang lipunan. Kaya't ang kanilang advokasya ay hindi lamang nakatuon sa academic excellence, kundi sa edukasyong nakaugat sa kultura, pananampalataya, at pagkakakilanlan ng Bangsamoro. Sa pamamagitan ng Ministry of Science and Technology o MOST, ayon sa pahayag ni Makakwa, lumawak ang suporta ng gobyerno sa STEM education, innovation at youth development. Base sa datos na inilatag ng opisyal, mahigit 400 scholars ang tumanggap ng tulong sa ilalim ng BASE at BASE Merit Programs. Habang may karagdagang pathways din sa PACE at Bangsamoro International Grants na may kabuuang investment na 80.3 million pesos para tiyaking mas maraming kabataang Bangsamoro ang magkakaroon ng akses sa edukasyon sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Isa rin sa pinaka-aabangang milestone aniya ngayong taon ang pagbubukas ng Bangsamoro Science High School ngayong Agosto, kung saan mayroong 12.2 million pesos supplemental fund na inaprubahan para sa operationalization nito na layuning magsanay ng mga future scientists, engineers at innovators ng Bangsamoro. Sa ilalim ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE, sinabi ni Makakwa na pinabilis ang distribusyon ng learning materials at classroom furniture gaya ng armchairs sa mga pampublikong paaralan bilang bahagi ng Project Iqbal. Kasabay nito, pinalakas din aniya ang classroom infrastructure at turnover ng bagong silid-aralan sa iba't ibang lugar. Ipinatupad na rin aniya ang RESPECT program na may teacher induction training at suporta sa para-teachers. Layunin umano nito ayon sa opisyal na matiyak na ang bawat guro ay sumusunod sa legal, ethical at professional standards ng edukasyong Bangsamoro. Ngunit, aminado si CM Makakwa sa mga isyong ibinabato sa proseso ng hiring sa sektor ng edukasyon. These reports have reached my office and I want to assure you, we are listening and we are taking action. We are strengthening internal system and upholding transparency and fairness in all aspects of education delivery. Kung may kailangan ayusin, aayusin natin. Matapos lumabas ang isang national survey ukol sa literacy, umani ng kritisismo ang estado ng edukasyon sa BARMM. Ngunit ayon kay ICM Makakwa, ang mababang literacy rate ay bunga ng dekadang pagkaantala, kaguluhan at neglect at hindi aniya kakulangan sa talino ng mga bata. Ayon sa pahayag ng opisyal, hindi na raw sapat ang graduation bilang sukatan ng literacy. Sa datos sa ilalim ng Alternative Learning System ng MBHTE, mahigit 100,000 out-of-school youth at adult learners ang muling na-enroll kabilang na ang mga nasa malalayong barangay at conflict-affected areas. Dagdag ng opisyal, sa ilalim umano ng Tabang Program, patuloy anya itong tumutulong sa libu-libong kabataang Bangsamoro na makapasok sa kolehiyo, kumuha ng skills training at makahanap ng kabuhayan. Pinaalala rin ng Chief Minister ang kahalagahan ng Bangsamoro Education Code, ang kauna-unahang batas pang-edukasyon sa rehiyon na layuning bumuo ng isang inclusive at culturally relevant education system. Mula noong transition, ayon sa pahayag ng opisyal, libu-libong classrooms na ang naitayo at naayos. Literal na pagbuo ng mas matatag na kinabukasan para sa Bangsamoro. Education is the greatest legacy we hope to believe because
When we educated child in Bangsamoro, we do modern things. We prepare them to lead. Ang henerasyong ito, aniya, ang magdadala ng mga pangarap ng mga nauna sa kanila at magpapatuloy sa laban para sa kapayapaan at kaunlaran ng Bangsamoro. Jen Garcia, iMinds, Philippines.